Ayan, manatili po tayo nakatayo dahil tayo po ay gagawa ng ating declaration. Ayan, sabay-sabay po natin itong sambitin ng may pananampalataya. Okay, sige po. 1, 2, 3, go! I declare that God is bringing about new season of growth in my life. I will be open to change, knowing that God has something better in front of me. New doors of opportunity, new relationships, and new level of favor are in my future. I declare everything that doesn't line up with God's vision for my life is subject to change. I will not be moved by what I see, but by what I know. I will become all God has created me to be. These are all my declarations in Jesus Christ's name. Amen. Praise the Lord. Ayan. Sige po, makakaupo na po ang bawat isa. Ayan. At sa inyong pag-upo, pwede po ba sabihan niyo po yung inyong katabi, you are blessed forever. Ayan. We are all blessed forever. Ayan. At syempre po, ayan, atin pong i-recite. I believe most, naniniwala ako, most of us, memorize na natin to. Ay, Luke chapter 4, verse 18 to 19. Di ko na po yan linagay sa ating screen dahil ako ay naniniwala na we memorize it by heart. Okay? Sige po, atin po itong bigkasin ng sabay-sabay. 1, 2, 3, go! The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to set liberty to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty to those who are oppressed, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Jesus Christ is my Lord. He is? Yes, He is Christ the Rock. Praise God. Yan, alam niyo po, I'm very excited, yan, na ipahayag ang salita ng Diyos ngayong umaga na ito. Ayan, and I'm very, very happy rin po na makita ang bawat isa sa atin ngayong umaga na ito. Ayan, praise God po. Ayan, at dinala tayo ng Diyos sa lugar na ito because I believe may nais ang Diyos na ituro sa buhay ng bawat isa, may nais ang Diyos na baguhin sa buhay ng bawat isa. Okay, kaya tayo ay maging handa. Let us open our hearts, our minds, yan, to receive the message of God this morning. Yan, ang ating pong Bishop, Anthony, and Reverend Maricel, sila po ngayon ay nasa Hong Kong. Ayan. So, ano na po sila? Ay, parang mag-iisang linggo na sila sa Hong Kong po. Ayan. At sila po ay, meron po sila dong mga conferences, deliverance conferences, mga churches po dyan sa Hong Kong. Kaya sa patuloy po natin silang isama sa ating panalangin, yung pag-iingat ng Diyos, yung proteksyon ng Diyos sa kanila, hanggang sa kanilang pagbalik po. Ang kanilang pong balik ay tomorrow na po. Ayan. So praise God sa buhay po ng ating man and woman of God. Ayan. And syempre po, ayan, I'm Francesca Maria Sanchez Montaño. Ayan, okay. I'm one of the leaders here in Christ the Rock, Maine. Ayan. Alam niyo po, ako po personally, mahilig po akong manood. Sino rito mga mahilig manood? Ayan, mga movies, series, ano pa ba, mga Korean novela, ayan, teleserye, ayan, mga palabas. Ako po, mahilig po ako manood ng movie. Ayan. And isa po sa mga favorite ko na movie is yung Marvels. Ayan, sino po pa yung Marvels Universe na talagang lahat yan, pinanood ko talaga yan lahat. Ayan, pinaulit-ulit ko pa yung pandemic, parang inulit ko pa ulit panoorin lahat yan. Diba? Favorite ko po yan, lahat ng Avengers, yan, yung Captain America, ganyan, Iron Man, pinanood ko po yung mga movies na yan. Diba? And ang akin pong favorite, ayan, na character talaga dyan, kasi if hindi nyo po alam, yung Marvel kasi, marami siyang mga superheroes. Ayan, parang nagsama-sama ng mga superheroes. Nasa isang mundo lang sila. Ganyan. And then, isa po, ang pinaka-favorite ko talaga na character doon, or superhero, among all, is si Iron Man.
Ayan, kilala niyo po ba yun? Si Iron Man. Si Tony Stark. And, favorite ko siya kasi, very bold siya. Ayan, at saka napakatapang niya. Para kasing lang siya normal na tao lang. Wala naman siyang superpowers, ganyan, or special abilities. Tanging talino lamang. At angas. Diba? At lakas ng loob. Diba? Actually, pag pinapanood ko nga yung especially mga Avengers, parang siya pa yung palaging nagre-risk sa huling-huli. Parang siya yung laging nagre-risk ng life niya. Diba? And ayoko nang mag-spoiler, baka may hindi pa nakakanood. Diba? Basta mahilig siyang mag-risk ng life niya mula sa unang Avengers pa lang, isa na siya dun sa mga talagang sumusugod na nagsasacrifice ng life niya. Diba? And isa sa mga gusto ko na character nitong si Iron Man is that siya yung superhero na secret but not secret. Diba? Yung identity niya. Diba? Alam ng lahat. Diba? Kilala siya. Diba? Hindi siya yung kilala lang siya na pag nakasuit siya. Diba? Pero kahit na wala siyang suit, diba? Alam na, si Iron Man yan. Diba? Alam nga ng lahat kung saan siya nakatira, kung saan yung office niya, kung saan yung base niya, kung nasan yung mga suit niya. Diba? Parang very publicly, alam ng lahat yung buhay niya. Diba? Yun si Iron Man. Diba? Kahit siya, parang secret but not secret yung kanyang kung sino siya. Diba? Sa harap ng mga tao. Diba? Pero, in spite of that, diba, siya, parang untouchable. Diba? Pag tinignan nga sa Avengers, parang isa siya sa mga nagli-lead doon. Diba? Yung mga kasama niya, may mga superpowers, may mga special abilities. Diba? Pero siya yung nagli-lead. Diba? Sila ni Captain America, lagi silang nagkakabanggaan. Diba? Kasi kung sino yung magli-lead dun sa group. Diba? Kaya nakakatuwa yung kanyang character. Diba? Dahil dun sa character na meron siya, diba? Ang dami niyang nagagawa. Diba? Yung mga imposible nagiging posible. Diba? Yung mga parang hindi kayang gawin ng tao, nagagawa niya kahit siya ay simpleng tao lang. Diba? Na may talino at may pera. Diba? Yun si Iron Man. Diba? And alam niyo po, ngayong umaga na ito, ang nais ko pong i-share is something na kayang ibigyan tayo ng kakayanan. Diba? Although we are just simple, diba? Tao tayo, diba? Mga simpleng tao lamang. Diba? Pero, diba? Kahit na ganyan lang yung katabi mo, diba? Meron niyang magagawa. Amen? Tignan mo nga yung katabi mo ngayon. Diba? Gaganyan-ganyan lang yan. Diba? Pero, kaya niyang gawin ang mga imposible. Diba? Kaya niyang gawin ang mga supernatural. Diba? And right now, in order to live supernaturally, diba? In order for us to experience full blast, dahil yan ang theme natin ngayong taon na ito, ng 2024, diba? I will share to you the secret weapon. Ayan. Parang di na secret, no? Secret but not secret. Yan. Tayo-tayo lang dito. At saka sa live. Parang live naging public din. So, the title of our topic, our message for today is The Secret Weapon. Okay? This is the secret weapon for us to have a successful, effective, and meaningful life. Sabihan mo nga yung katabi mo, handa ka na ba? Yan, handa na ba kayo na malaman, ma-discover ang secret weapon? Okay, alam niyo po, itong secret weapon na ito, diba? Minsan, nagiging secret weapon because it is simple weapon. Diba? Minsan dahil sa sobrang simple ng isang bagay, diba, hindi na natin nakikita yung tunay na value ng isang bagay na ito. Diba? Dahil lagi natin itong nagagawa, diba? Dahil ito ay nakikita natin, diba? Minsan hindi na natin maranasan na ma-maximize yung isang bagay na ito. Diba? Dahil meron ng over-familiarity.
Dahil meron ng iba't ibang concept sa ating mga isipan. Pero right now, I want us to see this weapon that we have in our hand, so that we can use it to the maximum level. Minsan, kung saan-saan ka humahanap, gusto ko maging matagumpay, gusto ko itong maranasan, gusto ko itong makamit. Kung saan-saan ka pumupunta, kung ano-ano yung hinahanap mo, tinitignan mo, pero yung pala ang kasagutan ay nasa harap mo na lamang. Tutukain ka na. Nandyan lang yan, kapatid. Okay? Alam niyo po si Jesus Christ, syempre, Jesus Christ is our model, Ang buhay ni Jesus Christ. Jesus Christ, pag tinignan natin yung buhay niya, very successful, very effective, very meaningful yung buhay ni Jesus. Alam niyo po sa book of Mark chapter 1 pa lang simula pa lang ng book of Mark. Pag binasa niyo yung buong chapter ng chapter 1, makikita niyo na doon si Jesus Christ, nagsimula siya ng kanyang ministry. Chapter 1. Mababasa mo sa chapter 1 si Jesus Christ ay nag-heal ng sick, nag-drive out ng demons, naggawa ng mga miracles and wonders. He preached the kingdom of God powerfully, na lahat ng mga tao na-amazed. Chapter 1. Makikita nyo na yun lahat, mga ginawa, kung ang dami ng ginawa ni Jesus Christ. Chapter 1 pa lang. Ang dami ng gumaling, ang dami ng nakalaya, ang dami ng bumalik sa Diyos. Nagrepent, nagsisi na bago ang buhay. Chapter 1 pa lang. Ganon ka-powerful, ganon ka-effective yung buhay ni Jesus. And there is a secret weapon na makikita rin natin sa chapter 1, verse 35. Yan, ang sabi po dito, very early in the morning, while it was still dark, Jesus got up, left the house, and went off to a solitary place where he prayed. Pwede ba sabihin nga natin, prayer? Si Jesus Christ, ganun na lang ka-powerful yung kanyang ministry, ganun na lang siya ka-effective in sharing the kingdom of God, in ministering to people, in healing sick, in doing miracles and wonders, na yung buhay niya supernatural every single day. Yung supernatural, nagiging natural na lang. Kasi, ang sabi dito sa Bible, he prayed. The secret weapon for us to have a successful, effective, meaningful life, prayer. And not just prayer, pero morning prayer. Sabihin nga natin, morning prayer. Ayan, Alam nyo, dito sa Christ the Rock, every day, Monday to Saturday, meron tayong morning prayer. Actually, ang morning prayer na yan, before pandemic pa, naalala niyo po ba yon, mga nandito na, pre-pandemic, pumupunta pa sa Lagro. Kahit na madilim pa, pumupunta ng Lagro dahil sama-samang nananalangin. Pero nagkaroon ng pandemic, pero hindi natin to hininto, pero pinagpatuloy natin. Online, na hanggang ngayon, ay tuloy-tuloy ang ating morning prayer. Because there is something great and powerful in morning prayer. Ay, tatanungin mo nga yung katabi mo, sabihin mo nga, nagmo-morning prayer ka ba? Dapat pala maging nakikita ko ba yung mga pangalan ng mga naka-watchy? Dapat pala maging lifestyle natin ito, mga kapatid. Okay, kung si Jesus Christ nga, Jesus Christ Himself, nananalangin tuwing umaga, how much more tayo? How much more ikaw?
Diba kung si Jesus Christ nga, talagang gumigising siya, diba sabi ron, talagang umaalis siya at nananalangin itong si Jesus. Diba? Kailangan pala maging lifestyle natin ito. We need to strengthen our prayer, especially morning prayer. You know, lack of prayer is the most arrogant thing we can do. Diba? It is the most arrogant thing we can do. Diba? Pag hindi ka nagpe-pray, diba? Especially morning prayer, diba? Yung gigising ka, tas diretso ka na, tayo na, gawa na ng mga kung ano-ano, asikaso na ng kung ano-ano, punta na kung saan-saan. Diba? It is the most arrogant thing you can do. Because not doing prayer, morning prayer, is sending a message to God na you don't need God. Diba? Na kaya mo nang harapin yung buong araw without seeking Him. Diba? Without going to Him. Diba? Yun pala yung message every time you neglect morning prayer. Diba? Every time na hindi mo binibigyan ng oras at pahalaga yung morning prayer, you are telling to God that you don't need Him. But you are telling to God na you can go through the day, you can face any challenges, any temptation of the day without Him. Diba? Na mas mahalaga yung mga kung ano-anong bagay sa buhay kesa sa Diyos. It is the most arrogant. Diba? Parang masyado kang mapagmataas sa Diyos. Masyado mong minamaliit ang Diyos. Masyado mong binabaliwala ang Diyos. Diba? Alam niyo po, morning prayer is an act of making God the top priority in your life. But every time you do morning prayer, diba, it is you make God the top, not just the priority, but the top priority in your life. Diba? Kasi when we say top priority, it means the first. Diba? Kaya nga top. Diba? Top one. Ibig sabihin, first. Ibig sabihin, every time that we do morning prayer, it is giving to God your first hours of your life that day. You are giving the first hours, or even minutes of your life that day. But top priority ko, yung mga unang oras ng araw na ito, ng buhay ko, ibibigay ko sa Diyos. Ganun kaganda yung morning prayer. Baka mo imagine, kapag ginagawa natin yan, anong nararamdaman ng Diyos? Diba, yung first hours niya sa araw, binigay mo para sa Kanya. Diba, it is seeking God before doing anything else. Diba, morning prayer, yun yung kagandahan sa morning prayer. Diba, bago ang lahat, si God muna. Diba, bago ang kung ano-ano, si God muna. Diba? Because God deserves the first and the best. Pwede ba sabihan mo ngayon katabi mo, God deserves the first and the best. Yes, He deserves your first and the best. Diba? Kaya naman, every time we do morning prayer, there is a special favor from God. Diba? Kasi inuuna mo siya. Diba? Binibigay mo yung unang oras ng iyong araw sa Kanya. Diba? Merong special favor si God. Diba? Kapag sinimulan mo ang araw mo, kasama siya. Diba? Try it and makikita mo kung paano luluwalhatiin ng Diyos ang Kanyang pangalan. Diba? Sa buhay mo, diba? Sa trabaho mo, diba? Sa career mo, sa negosyo, sa pag-aaral mo, sa mga relationships mo, sa iyong buhay, makikita mo ang Diyos na kumikilos. Kapag sinimulan mo yung araw mo sa presensya ng Diyos. Diba? If you want to spend more time with God, you have to start very early in the morning. Diba? You want more from God? Diba? Nagsisimula yan very early. Kaya nga dito sa Mark chapter 1 verse 35, ang sabi rito, very early in the morning, while it was still dark. Diba? Alam niyo po si Jesus Christ, nananalangin siya, not early in the morning, pero very early in the morning. Hindi lang yun, di ba?
Dinagdagan pa, while it was still dark. Ganon siya kaaga gumigising at nananalangin. Very early in the morning. Diba? Meaning, when we say very early in the morning, diba, yun yung first, yun yung best. Diba? Ibig sabihin, bago pa yung mga kaganapan, bago pa yung mga ingay, bago pa yung mga kabisihan ng buhay, nakaluhod ka na. Diba? Nasa presensya ka na ng Diyos. Diba? Ganyan dapat. Diba? Yan yung ibig sabihin ng very early in the morning. Diba? Yung bago pa yung mga kaganapan. Alam mo kasi iba-iba eh. Diba? Si Joey, iba yung very early. Parang patapos na yung araw ni Joey. Eh, no? Iba-iba yung oras natin eh. Diba? May mga tao na morning person, may mga tao na evening person, diba? Or work niya, graveyard, ganyan. Diba? Pero when we say kasi very early, it means bago pa yung mga kaganapan sa buhay. Diba? Kahit anong oras man yan, basta bago pa magsimula yung buhay mo sa araw na yon, dapat lumuhod ka muna sa Diyos. Diba? Dapat lumapit ka muna sa Diyos. That is the very early in the morning. No matter what time it is. Yan yung bago ka magsimula sa araw. Diba? Dapat prayer muna. Morning prayer. Diba? Dahil alam nyo, pag inuna natin yung mga maliliit na bagay na yan, di ba? Minsan iniisip mo, ay, wait lang, mamaya na ako magpe-pray, wait lang, gawin ko lang to muna, mabilis lang to. Di ba? Maliit lang to na bagay, gagawin ko lang muna. Kapag inuna natin, kahit yung mga maliliit na task before you pray, nako, di ba? 99.9% mga kapatid, mamamadali na yung prayer mo. Diba? Magpe-pray ka pero mabilis na lang, hindi na quality, hindi na the best. Diba? Pag inuna mo yung maliliit na bagay, maaaring pwede kang dumating na magiging huli na yung panalangin. Diba? Naku, then pag nagsimula ka na, tuloy na, hanggang sa gabi na, tsaka ka na lang makakapanalangin. Diba? Kapag inuna mo yung mga maliliit na bagay na yan, na mukha namang walang effect, pero yung totoo niyan, maaari ang maka-apekto sa iyong morning prayer. Diba? Maaari kanyang dalhin na malilimutan mo ng manalangin. Diba? Dahil inuna mo yung mga bagay, ayan na, hindi na nakapanalangin. Diba? Kaya nga tayo dito sa Word of God, si Jesus Christ, diba? Pinapakita niya sa atin, tinuturo niya po sa atin, very early in the morning. Isabihan mo nga yung katabi, very early in the morning. Yan. Dapat manalangin ka very early in the morning. Before anything else, pray to God. Diba? Let us make morning prayer our lifestyle. No, sabi pa po dito, yan, very early in the morning, while it was still dark, yan, Jesus got up, left the house, and went off to a solitary place. Yan. Alam niyo si Jesus Christ, nung siya ay mananalangin, He got up. Tumayo siya. Diba, kapatid, tumayo ka naman. Diba? Huwag ka namang manalangin na nakahiga ka pa. Diba? Wait naman, hindi man lang makatayo sa kama. Diba? Or makaupo. Diba? Si Jesus Christ, ang sabi dyan, He got up. Diba? Tumayo siya. Actually, sabi nga rito, he left the house pa nga eh. Diba? Talagang pumunta siya sa solitary place. Diba? Napakahalaga pala niyan, kapatid. Every time that we do morning prayer, kasi morning prayer nga is very special before the Lord. Diba? Sacred yung oras na yan. Yung mga first na mga oras at minuto ng iyong buhay sa bawat araw, napaka-importante niyan. Diba? Napaka-importante niyan. Kaya dapat solitary place. Diba? Dapat solitary place. What do we mean kapag sabi nating solitary place? It is a space where no one can distract or disturb you while praying. Ayan. Alam nyo, kahit na anong sabi nyo na maraming tao sa bahay nyo, kahit na anong sabihin nyo na masikip yung bahay nyo, meron kang makikita na lugar kung saan
walang distraction, at walang disturbation. Tama ba? Disturbance. Ayan, okay? Si Jesus nga, okay, wala ditong solitary place. He left the house. He went out. Diba? And he looked for a solitary place. Because it's very important na meron tayong lugar wherein we cannot be distracted. Diba? Because nga morning prayer is very special to God. Diba? Kailangan solitary place. Diba? And in our generation naman ngayon, diba, with all our gadgets, phones, tablets, and laptop, diba, nako, it is also a space without connection. Ayan, a space without gadget, without internet. Ayan, diba? Minsan, nagpe-pray, biglang, ting! Nako po, ting, ting! Diba? O yan, may tumatang, ring! Nako po. Diba? Nakita, blank, like your photo. Nako po, nawala na. Hindi na natuloy ang prayer. Diba? Dapat pala, o kaya minsan nanonood, ito diba, alam ko marami to nanonood, sige, morning prayer na, 6 o'clock na, nanonood, good morning, Christ the Rock family, diba, binati pa ni pastor, diniklarahan pa ng pagpapala ni pastor, pagkatapos, back, scroll, nako po, diba, nagpabati lang, diba, nagpa-shout out lang, diba, dapat hindi ganon, kapatid, sabihin mo sa katabi mo, wag ganon. Diba? Wag ganon. Kailangan, sa morning prayer, focus ka kay God. Diba? Kung kinakailangan, you need to disconnect. Diba? You have to disconnect in order to connect. Diba? Disconnect to the world and connect with God. Diba? Every time you do morning prayer, diba? Especially your private time, diba? Yung talagang ikaw lang at ang Diyos, yung intimate time na yan with God, diba? Disconnect to the world. But not just yung mga tao sa paligid mo, but even online. Diba? Take away your phone. Diba? Tanggalin mo muna, i-off mo muna yung wifi mo, yung data mo, i-airplane mode mo kung kinakailangan. Diba? Para you can concentrate to the presence of God, to the still, small voice of God. Diba? Solitary place. Okay? Dapat po, napakahalaga niyan. Diba? First minutes, first hours of our day should be dedicated to God. Alam niyo po, meron po akong mga kapatid, diba, na mga babae, asawa ng aking mga kapatid na lalaki. Mga sisters-in-law po. Diba? And lahat sila, may mga baby na. And ang napansin ko, every time na sila, may mga anak sa pamilya, may mga anak sa dami na kasi, tapos sunod-sunod, pero every time na may mga anak sa pamilya, diba, ang laging bilin, sabi, i-breast milk mo. Diba, pagkapanganak daw, kailangan daw, breast milk. Diba, mahirap siya, hindi siya madali, especially may mga baby na hindi kayang mag-latch. Diba, talagang pahirapan talaga. Pero sabi nila, tiisin mo, diba? Tiyagain mo kasi yung first milk mo very nutritious. Diba? Punong-puno daw yun yung first milk daw. Kaya napakahalaga na makonsume yun ng baby. Diba? Makuha yun ng baby kasi very important daw yung first milk ng ina. Diba? And ganun din na-realize ko, ganun din pala. Diba tayo spiritually? Diba every day? Diba yung mga first minute, first hours of the day natin, napaka-special niyan. Diba napaka-powerful niyan. Diba merong special favor ang Diyos. Kaya dapat masalo mo. Dapat higupin mo. Tanggapin mo. Diba? I-receive mo sa buhay mo. Amen? That is morning prayer. Diba? The secret weapon. Diba? Na nandyan lang. Diba? At kailangan lang ma-maximize natin. Diba? Maging lifestyle natin in order for us to experience the maximum benefit of it. Ayan. So ituloy natin yung ating pinag-uusapan, Mark chapter 1. Pagdating ng verse 36,
Ayan, so, nawala nga si Jesus Christ, di nung nagkagulo yung mga disciples kasi hindi nila makita si Jesus. Ang sabi po dito, Simon and his companions went to look for him. Ayan, diba? So, yung mga disciples talagang lumabas din sila ng bahay, nag-ikot sila, kung saan sila nakapunta, nahanap nila si Jesus. And then verse 37, and when they found him, they exclaimed, everyone is looking for you. Diba? Sabi nila, Jesus, ang daming naghahanap sa'yo. Diba? Ang daming mga kailangan nating gawin, kailangan nating puntahan, kailangan nating kausapin, nangangailangan ng tulong. Diba? Ang dami natin lahat, hinahanap ka na. Diba? Nagkakagulo na ang lahat. Nasaan ka na, Jesus? Diba? Alam niyo po, sa buhay natin, sa araw natin, minsan napakadaming demands. Diba? Ang daming demand ng araw natin. Diba? Ang daming mga bagay na kailangan na gawin. Diba? Ang daming kumukuha ng ating atensyon. Baka inyo imagine, sabi rito ng disciple, everyone is looking for you. Diba? Ibig sabihin, hindi lang si Simon yung naghahanap, pero lahat sila, diba? Baka kung saan na sila nakapunta, diba? They are demanding the presence of Jesus. Diba? And tayo, minsan, sa buhay natin, maraming mga bagay yung kumukuha ng ating atensyon. Diba? Yung mga problema na hahanapin tayo. Diba? Sabi niya, they were looking for him. Diba? Mga bagay na susundan ka. Diba? Mga deadline, mga due date, na hahabulin ka. Diba? Ang dami mga bagay na parang ang daming kailangan na gawin, kailangan tapusin, kailangan bigyan ng atensyon, diba? Bigyan ng oras, diba? Mga kailangan asikasuhin, diba? Mga tambak na yung labahan, diba? Maraming bayarin, diba? Marami pa akong dadaan ng traffic, sobrang traffic. Diba? Ang daming nagdedemand ng ating atensyon. Diba? Sometimes, our day, napakadaming demands. Pero, diba, tignan natin, ano ba yung naging response ni Jesus? Yan, verse 38. Ang sabi po dito, Jesus replied, let us go somewhere else, to the nearby villages, so I can preach there also. This is why I have come. Sabi nung disciples, nila Simon, lahat naghahanap sa'yo, Jesus. Diba, ang daming kailangan na gawin, ang daming kailangan na kausapin, i-meet, ganyan. Diba, yung ano natin, schedule natin, ang dami na. Diba, ang dami mo na appointments. Biglang sabi ni Jesus, let us go somewhere else. Diba? Punta tayo dito. Diba? Sa iba. Diba? Meron tayong mas kailangan na gawin. Diba? Meron tayong kailangan na mas bigyan ng pansin. Diba? And sabi pa dito ni Jesus Christ, that is why I have come. But this is why I have come. Alam niyo po, ganun pala. Diba? Kapag naayos, sinimulan natin yung araw natin with a morning prayer. Sinimulan natin yung ating buhay sa bawat araw sa presensya ng Diyos, seeking God. You know, that prayer, that morning prayer will align us to our purpose. Diba? It will align us to our purpose. Kasi nga, ang daming mga kailangan na gawin eh. Diba? Ang daming mga distraction. Diba? Ang daming mga problema, suliranin. Ang daming mga responsibilidad. Diba? Pero alam niyo po, maraming gawain, pero hindi lahat kailangan gawin. Diba? Maraming mga gawain na maaaring nasa harapan natin, pero hindi lahat kailangan na gawin. Diba? Your busyness doesn't mean you're being effective. Diba? Hindi porket busy ka, punong-puno yung schedule mo, effective ka na. Diba? Kailangan talaga effectivity. Diba? When we say effectivity, kailangan you know your purpose. Hindi mo lang yan gagawin kasi nandiyan yan. Hindi mo lang yan gagawin kasi urgent. Diba? Pero you know the purpose. Diba? Just like Jesus, this is why I have come.
Diba? Kaya ganun na lang si Jesus, let us go somewhere else. Diba? Alis tayo. Diba? Yung mga bagay na yan, hindi yan naka-align sa purpose ko. Diba? Hindi yan makaka-bring ng benefit, diba? Sa kung ano yung nais ng Diyos para sa buhay ko. Diba? We need to align. Diba? Yung prayer, every time we pray, it will align us to our purpose. We will know what we should do, what we should prioritize. Diba? Kung ano yung dapat nating pahalagahan sa araw-araw. Diba? Alam niyo po, nakakalungkot, especially sa generation natin ngayon, diba? Parang ano siya, naging trend na talaga diba? Yung parang hustle, diba? Hustle culture, hustle. Diba? Maraming tao na maraming mga ginagawa sa buhay na hindi naman alam kung bakit siya nabubuhay. Diba? Ang daming mga tao, ang daming ginagawa sa buhay, pero hindi naman alam kung bakit siya nabubuhay. Diba? Kung ano-anong mga ginagawa, inaatupag, na walang purpose. Diba? Walang direksyon na nanggagaling sa Diyos. Alam niyo po mga kapatid, yung buhay natin dito sa mundo, diba? Itong buhay natin na to, ito ay paghahanda lamang. Sabihan mo nga yung katabi mo, paghahanda lang to. Yeah. Our life here, paghahanda lang to para sa buhay mo, para sa eternity. Preparation lang to, kapatid. Diba? Merong eternity. Mabubuhay tayo dito sa mundo, ilang taon lang. Diba? Limited lang. This is just a preparation for eternity. Kaya, wag mo ipagpalit ang Diyos sa ilang taong buhay mo dito sa mundo. Amen? Amen? Wag mo ipagpalit ang Diyos sa ilang taong buhay mo dito sa mundo. Seek God first. Let us make morning prayer our lifestyle. Ang sabi po dito, the greatest failure in life is succeeding at something that doesn't really matter. Diba? Yan ang pinakamasaklap. Yung binuhos mo lahat, yung oras mo, yung lakas mo, ang dami mong sinakripisyo, even yung mga relationship mo sa iba't ibang mga tao, kahit relationship mo sa Diyos, diba? Para lang magtagumpay sa mga bagay na wala namang saysay. That is the greatest failure in life. Kapatid, success alone is not enough. Success alone is not enough. You must succeed in the right thing. But you must succeed in the right thing. Na hindi sapat lang na successful ka. Diba? Kasi kahit na successful ka, kung wala namang halaga yan, diba? Wala namang saysay yan, diba? Hanggang dyan lang yan, wala yan. May baliwala yan. Diba? Kaya kailangan, we know ano yung mga right thing na kailangan nating i-pursue, na kailangan natin i-prioritize, ba na kailangan nating paglaanan. Hindi lahat ng oportunidad ay para sa'yo. Hindi lahat ng mga opportunity na dadaan sa harapan mo ay para sa'yo, kapatid. Ba may mga iba opportunity, mukhang maganda, mukhang promising, diba? Kahit na gaano kaganda yan, kung hindi yan para sa'yo, ikakapahamak mo yan. Diba? Hindi yan magdudulot ng magandang bagay sa buhay mo. Diba? Hindi yan magbibigay sa'yo ng fulfillment in life. Diba? Hindi lahat ng opportunity ay para sa'yo. You need to seek yung will ng Diyos. Diba? Hindi lahat ng bukas na pinto ay dapat mong pasukin. Diba? Hindi lahat ng bukas na pinto kailangan mong pasukin. Kaya napaka-importante na we know our purpose. Diyan papasok yung purpose. If you know your purpose, you will know what is the right opportunity and what is the right door.
Diba? Your priorities should align to your purpose. Diba? Yung mga priorities mo sa buhay, dapat pala naka-align yan sa purpose na meron ka. Diba? Huwag ka lang mag-priority kasi trip mo lang, kasi masaya, kasi ginagawa ng lahat. No, it should be aligned to your purpose. Huwag mong sayangin yung oras mo sa mga kung anong mga bagay. And you will know your priorities by making prayer your top priority. Amen? Amen. Diba? You will know your priorities by making prayer your top priority. Kapag yung prayer, it is your top priority, malalaman mo na ano na yung mga iba pang bagay na kailangan mong i-priority. Kasi nga, you seek the one who gave you the purpose in life. Diba? Kasi sinik mo yung Diyos na nagbibigay ng purpose sa buhay mo eh. So you will know ano na yung mga priorities ko na naka-align sa purpose na binigay sa akin ng Diyos. Alam niyo po, yung purpose na meron ka, diba, yung purpose mo sa buhay mo, hindi ka magke-create ng purpose sa buhay mo eh. Diba? You need to discover your purpose. Diba? Nung kinreate ka ng Diyos, meron ka ng purpose. Hindi mo kailangan gumawa ng purpose para sa buhay mo, para sa sarili mo. Diba? Ang kailangan mo, isik mo yung Diyos na linikha ka ng merong layunin. And that is the morning prayer. That is the power of the morning prayer. Diba? We are seeking the one who has a purpose for us. Diba? Yung araw na yun, alam nyo, God is the God of purpose. Everything that is happening in our life has a purpose. Diba? Yung araw na yan, nahaharapin mo, may purpose ang Diyos dyan. Diba? Yung mga pagsubok, kahit mga pagsubok, problema, temptasyon, diba? Inalaw yan ng Diyos na maranasan mo kasi meron siyang purpose. Kaya every time that you are going through a difficult situation, you are going through a challenge, diba? Or you are going into, you are suffering, you are hurting, you are in pain, or whatever it is that you are going through, seek God. Kasi it is God who has the purpose kung bakit yan nararanasan mo. But it is God who has the purpose kung bakit nandyan ka sa season na yan. Diba? Kaya napakahalaga na saliksikin natin ang Diyos. Sabihan mo nga yung katabi mo, saliksikin natin ang Diyos. Amen. Kaya morning prayer means a day guided by God. Diba? Napakaganda. Diba? It is a day guided by God. Morning prayer is a day guided by God. When we do morning prayer, there will be, number one, guidance. Ayan. Meron tayong guidance from God. Alam niyo po, a successful and effective person is not the one who is expert in what to do. Diba? It is not the person who is expert in what to do. Pero it is the one who is guided by the Holy Spirit in what to do. Diba? That is the successful and effective person. Diba? Kahit na gaano ka pa kagaling, kahit na gaano ka pa katalino, diba? Alam mo, diba, maybe ikaw yung tao na maraming alam, diba? Ikaw yung pinakamatalino na, diba? Ikaw na yung pinakamalalim na tao sa mundong ito, sa lugar na ito, diba? Or maybe sa bansang ito, kahit na gaano pa karami yung alam mo sa buhay, kapatid, diba? Mas marami ka pa ring hindi alam sa buhay. Tama? Kahit na napakadami mo ng alam, marami, higit na mas marami pa rin yung hindi mo alam kesa sa alam mo. Kaya naman, huwag mo lang hangarin to be filled with knowledge. Yes, it is good, diba, na nag-aaral tayo, natututo tayo, diba, pero wag lang puro knowledge lang. Diba? Huwag mo lang hangarin to be filled with knowledge, but most importantly, to be filled with the Holy Spirit. Be filled with the Holy Spirit. Diba? Be guided by the Holy Spirit. And it starts with morning prayer.
Diba? The guidance of the Holy Spirit, the guidance of God in our lives throughout the day begins in our morning prayer. Diba? Ang sabi po sa Psalms chapter 25, verse 5, ang sabi dito, guide me in your truth and teach me, for you are God, my Savior, and my hope is in you all day long. Diba? Our guide, it is God, our Savior. Diba? It is our God. Diba? Ang sabi rito, my hope is in you all day long. Diba? Buong araw, ang aking pag-asa, ang aking pagtitiwala ay nasa iyo, O Diyos. And that all day long starts in morning prayer. Amen? Kasi all day long Hindi pwedeng magsimula yan sa hapon. Hindi naman pwedeng magsimula yan sa gabi. Kasi nga all day long. Diba? Kaya napaka-importante talaga. Diba? All day long. Diba? We are guided by God. Diba? We are seeking God. Diba? Alam niyo po, we will face challenges in life. Tama? May mga iba't ibang klase ng pagsubok sa buhay. And yung hirap ng buhay, hindi siya nakadepende sa laki ng problema o sa gulo ng sitwasyon ng isang tao. Yung hirap ng buhay, hindi yan nakadepende sa laki ng problema o gulo ng sitwasyon. Pero kung paano ito hinaharap. Maraming tao, diba, para sa kanila, pag tinignan nila yung kaibigan nila, parang simple lang naman yung problema niya. Diba? Parang hindi naman sobrang lala ng kanyang problema. Kasi alam niya kung paano harapin yung problema na yun. Diba? Pero doon naman sa kaibigan niya na yun, na hindi alam kung paano dapat harapin yung problema na yun, humahagulgol na, umiiyak na, nagbe-breakdown na, hindi na alam kung anong gagawin. Right? Ang sitwasyon, yung hirap, yung mga challenges natin, hindi naman actually yun sa laki ng problema or sa gulo ng sitwasyon Pero kung paano mo ito hinaharap. Diba? Kaya nga, mga kapatid, let us face every challenge in life. Let us face everyday life with God. Baka pag ikaw, hinarap mo yung problema na yan, hinarap mo yung sitwasyon na yan, hinarap mo yung temptasyon na yan, kasama ang Diyos, nasa sayo ang tagumpay. Diba? Kaya mong mapagtagumpayan. Diba? Face every challenge in your life with God. Diba? Kaya nga, morning prayer is the key. Because we never know kung anong haharapin mo. Paglabas mo ng bahay, minsan nga, nasa loob ka pa ng bahay Diba? Maya-maya, may mga gulo na, may mga kung ano-ano na, ang aga-aga, may mga nag-aaway na, may nagpapainit na ng ulo, di ba? Paano mo yan naharapin? Di ba? Kapag ikaw nag-start ka morning prayer, you know how to respond right in every situation. Di ba? You can respond according to the will of God, according to the word of God. But many of us want to have a successful life. Amen? We want to be successful in life. But what we need is a successful day. Diba? We want a successful life, then we need a successful day. Diba? A successful life begins in a successful day. Diba? Kaya kailangan, huwag mo masyadong isipin yung malayo. Diba? Kung ano-ano na iniisip mo. Isipin mo ngayon. Diba? Gawin mo ngayon. Diba? Manalangin ka ngayon. A victory each day will become a victory in life. Diba? Your victory each day will become a victory in life. Alam niyo po, maraming tao, gusto nila malaman kung ano yung plano ng Diyos para sa kanilang buhay. Tama? Ako po, mahilig po, nabanggit ko kanina, mahilig ako manood ng mga movies, diba? And hindi lang movies, pero mahilig po ako manood ng K-drama. Diba? Sino ito yung mahilig? Mahilig po ako manood ng K-drama. Tapos, meron po akong kakilala na mahilig din siya manood ng K-drama. Pero, bago siya manood ng K-drama, gusto niya malaman ano yung ending.
Ano ba, happy ending ba yan? Ano ba, magkakatuluyan ba yan? Di ba? Maganda ba yung ending niyan? Di ba? Gusto malaman mo na yung ending bago panoorin lahat. Di ba? Ako, ayoko lang ganun, di ba? Gusto ko every episode, di ba? Let the story unfold. Wow, di ba? Hayaan mo, minsan nga, hindi ko na iniisip ano bang mangyayari sa susunod na episode. Basta kung ano yung mangyayari. Diba? Enjoy every episode. And same thing with God. A lot of people, masyadong focus, ano bang plano sa akin ni Lord? Ano ba yung future? Diba, magiging ganito ba ako? Magiging ganyan ba ako? Ito ba dapat kong gawin? No! Diba? Learn to seek God's will for the day first. Diba? Let your story unfold. Diba? Enjoy every day that God has given you. Diba? Seek the will of God. Basta leksikin mo ang kalooban ng Diyos sa bawat araw. And if you do it, diba, you will find yourself in the destiny that God has prepared for you. But as you seek God every day, as you seek the will of God each day, you will find yourself in your destiny. But as you live in His will every day, you will find yourself in your destiny. Diba? Every day. Diba? Each day, morning prayer. Diba? Yung morning prayer natin, it will align us to the will of God for us each day. But it's very important to seek the will of God each day. Diba? And in order for you to know the will of God, you need to pray every day. First thing in the morning. Amen? Sabihan mo nga yung katabi mo, mag-morning prayer na tayo. Ayan. Ay, simulan natin ang bawat araw sa presensya ng Diyos. Diba? Saliksikin natin ang layunin at kalooban ng Diyos para sa atin sa araw na iyan. Diba? Ang sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 10, "For we are God's handiwork created in Christ Jesus to do good works, which," ang sabi po dyan, "God prepared in advance for us to do." Diba? God prepared it in advance. Diba? Meron nang inihanda ang Diyos para sa'yo in advance. Diba? Advance si Lord mag-isip. Hindi lang ikaw ang advance mag-isip. Okay? Si Lord advance mag-isip. Diba? He prepared it na para sa'yo. Mainihanda na ang Diyos para gawin mo, para tuparin mo, para maranasan mo. Ba meron nang inihanda ang Diyos. Ang tanong na lang, paano mo malalaman kung ano yung hinanda ng Diyos para sa'yo? Prayer. Amen? Seeking God. Paano mo malalaman kung ano yung inihanda sa'yo ng Diyos sa araw na ito? Pray first thing in the morning to know the will of God for you that day. That is the power of morning prayer. Not just prayer, but morning prayer. Diba? Malalaman mo yung sa bawat araw, diba, na lumalapit ka sa Diyos, diba, nandiyan yung kanyang paggabay para sa atin. Diba, nandiyan yung guidance ni God. So that we can do, diba, yung mga bagay na inihanda niya para sa atin. Every time we do morning prayer, diba, lumalapit tayo sa kanyang gabay. Diba, lumalapit tayo sa gabay ng Diyos. Diba, gabay na magbibigay sa atin, hindi lang ng direksyon, pero ng lakas na maglakad sa kanyang direksyon. But that is the guidance of God. Diba? Hindi niya lang ipapakita sa iyo kung ano yung mga dapat mong gawin, pero bibigyan ka niya ng kakayanan para gawin yung mga bagay na yun. Diba? Kaya napakahalaga that we pray to God. Diba? We seek the will of God and we ask God for the strength. We ask God for the power, for the ability in order for us to do what is His will. Diba? Alam niyo po, ano man ang pagsubok na harapin natin sa araw, kakayanin natin. Kakayanin mong harapin.
'Di ba, nang may kalakasan. Dahil alam mo na nanalangin ka, na ipanalangin mo na yung araw na yan eh. 'Di ba? Meron kang confidence. Kapag nag-morning prayer ka, talagang hindi lang yung hindi lang yung parang 1 minute na prayer. Hindi lang yung talagang sinaliksik mo ang Diyos, talagang you gave a quality time. Tingnan nyo, pagharap nyo sa araw nyo, you have that confidence in your heart. 'Di ba? Itong araw na to, na-dedicate ko na to sa Diyos eh. 'Di ba? Napagkatiwala ko na to sa Diyos eh. 'Di ba? Kahit anong harapin mo sa araw na yan, kaya mo yung harapin ng taas noo. Wow, 'di ba? With boldness, with confidence. Kasi alam mo na ipanalangin mo na isuko mo na yun. Na wala na sa'yo mga kamay, pero nasa kamay na ng Diyos. Amen? Kaya naman, mag-prayer morning na tayo, kapatid. Okay? Diba? Merong kapayapaan sa araw na nasa kamay ng Diyos. Diba? Makakaranas ka ng kapayapaan. Diba? Sa araw na yun. Dahil alam mo na nasa kamay na yan ng ating Diyos. Let the morning bring me word of your unfailing love. Diba? Talagang morning. Diba? Talagang binabanggit ng Bible, no? Morning. For I have put my trust in you. Show me the way I should go, for to you I entrust my life. Diba? Let the morning bring me word of your unfailing love. Diba? Dahil, ang sabi dyan, He will show us the way. Diba? Once we entrust to Him our life. Number 2, na we have, if we do morning prayer, is the grace of God. Diba? We have the guidance of God and we have the grace of God. Diba? Alam niyo po, ako po, nagda-drive po ako, pero recently lang ako nagda-drive. Diba? And isa po sa ayoko talagang mag-drive, personally talaga, dito lang sa area, ayoko talaga dyan sa Tungkong Mangga, dyan sa may Santa Maria, kasi ang liit na ang kalsada. Diba? Napansin niyo po ba yun? Tapos, yung niya, ang malalim yung gutter niya. Kasi po ako po nagda-drive, yung Fortuner, yung sasakyan ni Papa, yun lang naman yung kaya ko i-drive. Yun yung dinadrive ko. Ang laki, tas ang taas, tas ang layo pa nung side, diba? Parang di ko pa naman ganun ka-expert eh. Diba? So, nahirapan ako kasi ang sikip. Diba? Tapos, ang problema pa dyan, sa lugar na yun, ang daming tricycle at saka e-bike. Sa totoo. Sabi nga, e-bike na daw ang hari ng kalsada. Ang daming tricycle, tapos e-bike, tapos yung parang minsan gusto mo nang magmadali. Diba? Pero hindi ka makaabante. Diba? Hindi ka makadiretso kasi merong mabagal na tricycle sa harapan mo, sa harapan ko. Diba? Isipin nyo yan, yung dala mo, Fortuner, ang laking sasakyan. Tapos hindi ka makaabante ng todo, hindi ka makaharurot kasi merong tricycle. Minsan yung mga tricycle, sigap hindi talaga tiwatabi. Diba? O kaya e-bike, diba? Na nagsusundo ng anak ng apo, parang ganun pa ata yun. Ayan, diba? Isipin nyo, diba? Alam nyo po, ang taong walang morning prayer, parang isang sasakyan na may e-bike sa harapan. Diba? Hindi, parang ganon. Diba, ikaw, diba, sasakyan, ang laki-laki ng sasakyan, malakas humatak yung sasakyan, pero napahina ng isang sitwasyon. Diba? Ang taong walang morning prayer, ikaw, may kakayanan ka naman eh. You are full of potential. Diba? You can do something, not just something, but great things. But because you lack morning prayer, meron lang sitwasyon, bumabagsak ka na, bumibigay ka na, sumusuko ka na, nawawalan ka na ng pag-asa. Hindi mo na alam yung gagawin mo. Kasi, lack of morning prayer. Hindi mo na ma-maximize ang secret weapon for you to overcome and to live victoriously. Diba? Kaya napaka-importante niyan, kapatid. Sabihan mo ulit yung katabi mo, mag-morning prayer na tayo. Sabi po dito, hear my cry for help, my King
and my God, for to you I pray. Diba? For you I pray. Verse 3, in the morning, Lord, you hear my voice. Yan, diba? Na, in the morning. Diba? Sabi rin, to you I pray. And then, pagdating ng next verse, specifically, in the morning. Diba? Inulit na naman. In the morning, I lay my request before you and wait expectantly. In the morning. Diba? Alam nyo po, bilang isang Kristiyano, diba, napaka-importante na umaga pa lang, unahan mo na ang mga problema, ang mga temptasyon, ang mga pagsubok, uunahan mo na sa pagkapit sa Diyos. Amen? Uunahan mo na yan. Diba, nakakapit ka na kay God. Diba, kasama mo na si God. Kaya nga, in the morning. Because, ang biyaya ng Diyos, available para sa atin, pang-araw-araw. Diba? Ang secret ay nasa bawat araw. Seek God first sa bawat araw. Diba? Bawat araw. Saliksikin mo ang Diyos. Bahingin mo yung biyaya, yung bagong biyaya ng Diyos para sa bawat araw. Diba? Alam mo, wag mo isipin na parang, magmo-morning prayer ako, tapos ilang araw lang to. Nako, ilang beses na ako nag-try. Diba? Isang linggo lang to. No! Kapatid, wag mong isipin kung mabibigo ka sa hinaharap or maybe nabigo ka na dati. Diba? Wag mo isipin yun dahil may bagong biyaya ang Diyos para sa bagong araw. And yun yung isik natin. Diba? Yung biyaya ng Diyos sa bawat araw. Ang sabi po sa, ito, famous verse, Matthew chapter 6, verse 33 to 34. Yan ang sabi po rito sa verse 33, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Seek first. And then pagdating ng verse 34, ang sabi rito, therefore, do not worry about tomorrow. For tomorrow will worry about itself. Each day. Sabihan nga natin, each day. Each day has enough trouble on its own. Diba? Huwag mong problemahin kung makakalaban ka, kung lalaban ka ngayon, kakayanin mo pa rin kayang lumaban bukas. Diba? Na kung mapagtatagumpayan mo ngayon, mapagtatagumpayan mo pa kaya bukas. Diba? Huwag mo yung isipin. Diba? Ang bawat tagumpay mo sa bawat araw, diba, ay tungo sa katagumpayan mo sa buhay. Diba? Isipin mo ngayon. Diba? Paano ka magtatagumpay ngayon? Diba? Paano mo mapagtatagumpayan ang iyong panalangin ngayon? Diba? At sa pag-focus mo na magtagumpay sa bawat araw, yan ay magtutungo sa iyo sa katagumpayan sa buhay. Diba? Morning prayer means a day touched by God. Diba? A day touched by God. Diba? And morning prayer, diba, kapag inano natin yan, diba, ginawa natin yan, diba, sinimulan natin yan, diba, and ginawa natin yan na lifestyle, makikita natin ang kamay ng Diyos sa bawat araw ng ating buhay. Diba? If you desire a day touched by God, diba, you need to let God touch your life first thing in the morning. Amen? Yeah. Number 3, growth. Yeah. Diba? We have the guidance, we have the grace, and growth if we do morning prayer. Diba? The secret for a growing relationship with God is morning prayer. You cannot walk intimately with God without spending time with God. Diba? You can grow in your relationship with God, you can grow in your faith when you spend quality time with God. Ang sabi po sa Leviticus chapter 6 verse 12, yan, last verse. Okay, ang sabi po rito, meanwhile, the fire on the altar must be kept burning. It must never go out. Alam niyo po yung fire natin, yung init natin para sa Panginoon, ang sabi dyan, it must never go out. It must keep on burning, growing. Amen? Dapat yan ang i-desire natin. Diba? Mag-alab ka. Sabihan mo yung katabi mo, mag-alab ka. Diba?
Diba? And dito po, ang sabi rito, the fire on the altar must be kept burning. It must never go out. Ano yung ginagawa nila? Each morning. Yan na naman yung word na morning. Each morning, the priest will add fresh wood to the fire. Diba? Every morning, the priest add fresh wood to the fire. You know, every day is a new day. Diba? And a fresh wood, dito sa ating binasa, a fresh wood must be added on the altar for the fire to keep on burning. Diba? And tayo rin. Diba? That's why we need morning prayer to keep us burning for the Lord. Diba? Kailangan every morning you add a fresh wood. Diba? You add, diba, yung time mo with God. Your prayer life mo. Kailangan tayo dito sa Christ Rock, wag lang natin hangarin na magkaroon tayo ng prayer time. Pero hangarin natin na magkaroon tayo ng prayer life. Not prayer time, but prayer life. Dapat maging mapanalangin tayo. Diba? At nagsisimula yan sa simula ng iyong araw. But let us start our day in the presence of God. Diba? Acknowledging God. Depending and surrendering to God. Ang sabi pa dito sa verse 12, pag sinundan natin, each morning the priest will add fresh wood to the fire and arrange the burnt offering on it. For the fire to keep burning, there should be a burnt offering each day. Alam niyo po, offering our lives to God, it is a decision that you have to make. Amen? Diba? No one can make that decision for you. Hindi mo pwedeng sabihin, yung mga magulang ko, Kristiyano na sila, kaya Kristiyano na rin ako. No. Kasi yung Christ the Rock Christian Church, kaya Christian na rin ako. No. You have to make your own decision, your personal decision to offer your life to God, to surrender your life to God. And that decision is not a one-time decision na gagawin mo, but it is a daily decision. Offering your life, surrendering your life, acknowledging Jesus Christ as your personal Lord and Savior, it is a daily decision. Amen. Sabihan mo ngayon katabi mo, daily decision. And right now, let us make a decision, our own decision, to surrender everything to God. To surrender our life to God. Amen? I don't know, matagal ka ng Kristiyano, matagal mo nang sinuko yung buhay mo sa Diyos, naglilingkod ka, but right now, in this moment, in this time, let us make a decision to give everything to God. But this year, we are full blast 2024. And you cannot full blast if you are not surrendered. You cannot full blast if you cannot offer your life to God. You cannot be full blast if you cannot give your time to God. If you cannot seek God first, there is no full blast. Amen? We need to do it every day. Pray to God every day. Offer your life to God every day. Ask God for forgiveness every day. Acknowledge God as your Lord and Savior every day. Acknowledge Jesus Christ as your Lord every single day. First thing in the morning. Pwede po ba tayong lahat po ay tumayo? Let us all stand. Hallelujah. Praise God. Tayo po ay lumapit sa Panginoon. Diba? If you know yourself na you don't have that morning prayer in your lifestyle, in your everyday, but let us right now, this is the perfect time to commit. Diba? Let us commit our life. Diba? Let us commit each day of our life to God. Diba? Let us commit to have a morning prayer mula sa araw na ito. Diba? Nauna nating sasaliksikin ng Diyos. Nauna nating pupurihin ng Diyos bago ang lahat.
na ating unang isusuko ang buhay natin at ang araw natin bago ang lahat. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. Thank you, Lord, for today. Thank you, Lord, para sa buhay ng bawat isa po sa amin, Panginoon. I know, Lord God, this is not an accident na nandito po kami, Panginoon. But this is your word for us. This is your word for me, O God. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon. And right now, kapatid, if you are the person na alam mo, diba, na hindi mo pa talaga na isuko lahat sa Panginoon, hindi pa talaga si Jesus Christ, yung Lord ng buhay mo, I would like to lead you in a prayer. Diba? Pangungunahan kita sa panalangin na ito. Kailangan mo lang sumabay ng may pananampalataya. Sige po. Ang Panginoong Jesus, maraming salamat po dahil namatay ka sa krus ng Kalbaryo para sa akin. Humingi po ako ng kapatawaran sa lahat ng aking mga kasalanan. Simula ngayon, kinikilala kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Tinatanggap ko po ang regalo mo na buhay na walang hanggan. Maghari ka po sa aking buhay. Ito ang aking panalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Let me pray for you. Panginoon, maraming salamat po, O God, for each and every one of us, O God. And I pray, Lord God, yung biyaya mo po, Panginoon, para po sa bawat isa sa amin, Panginoon. Sa bawat araw, Panginoon, I pray, Lord God, maranasan ka namin, makilala ka namin, O Lord, more miracles, supernatural breakthroughs in the life of each and every one of us. Ikaw maitaas, ang maparangalan, Panginoon, sa aming pong buhay. In Jesus Christ's name, amen and amen. Praise God.